Yo, what's up? Welcome po sa aking channel. Bago po tayo magsimula, mag-subscribe po muna kayo kay John Reps. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ang title po nito, ipinadalang barko ng PCG sa Skoda bilang kapalit. Hinarang ng China. Yan na nga. Yan na nga bang sinasabi natin, no? Kasi nga po, tinanggal nila ang BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal ng walang kapalit. Ayan na po, nahihirapan na tayong maglayag dyan sa ating teritoryo ng Skoda Shoal. Mag-subscribe po kayo sa aking channel kung gusto niyo po ng mga gantong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Matapos umuwi ng Palawan ang BRP Teresa Magbanwa kung saan nagpadala naman ang Philippine Coast Guard ng panibagong barko bilang kapalit nito, abay tila nakuha na nga ng China ang Skoda dahil nabigo na naman ito makalapit sa Skoda Shoal. Habang ang Carrier Strike Group naman ng Amerika ay pabalik na ngayon sa rehiyon bilang suporta laban sa mga maling hakbang ng China. Subscribe po kayo kay John Reps. Salamat. Dahil sa tumataas na operational tempo ng Maritime Patrol sa buong kapuluan, sinabi ni Navy Flag Officer Vice Admiral Toribio Adasi na ang Philippine Navy ay gumawa ng huling minutong desisyon na mag-pull out sa Exercise Kakadu. Ang Exercise Kakadu ay isang biennial exercise na pinangungunahan ng Royal Australian Navy na sinusuportahan ng Royal Australian Air Force. Ang Exercise Kakadu ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga kasosyo sa rehiyon na magsagawa ng mga multinational na aktibidad sa maritime mula sa constabulary operation. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Hanggang sa high-end na maritime warfare. Sinabi ni Adasi na ang desisyon ay ginawa wala pang 24 oras bago ang dapat sanay send-off ceremony ng BRP Antonio Luna sa Subic Naval Operating Base. Hindi na nabanggit ang dahilan pero ang BRP Antonio Luna ay isa sa mga modernong barkong pangdigma ng Philippine Navy at madalas itong nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Tanong bakit, no? Magandang pagkakataon na sana yan. Bakit ganun yung ginawa nila? Sa ngayon, ang mga barkong pangdigma ng Philippine Navy ay patuloy na nagmo-monitor sa West Philippine Sea dahil nakaposisyon na umano sa Skoda ang 4 na barkong pangdigma ng PLA Navy ng China at 9 na Chinese Coast Guard. Pero Ayan na po yung sinasabi natin, no? Kung nandiyan yung Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal, ay dinudumog tayo. Ngayon pa kayang wala na tayong barkong naka-station dyan. Mahihirapan na talaga tayo. No? Yung sinasabi kasi ni Tariel, no, na napakaraming entry point ng Skoda Shoal. Hindi naman po yun yung issue dun eh. Ang issue po dyan, meron na po tayong advantage na meron na tayong barkong naka-station mismo sa loob ng Skoda Shoal. Tinanggal nila ng walang kapalit. Kaya ngayon, mahihirapan na po talaga tayong mag-penetrate dyan sa Skoda Shoal. Kahit gaano pa po kalawak yan. Lalo pong iigting o dadami ang pagbabantay ng mga Chinese vessel dyan dahil wala na nga po tayong barkong naka-station. Able to perform our mandate in the conduct of our maritime patrols in the area. Even though there are challenges being presented, we are able to execute our mandate in the West Philippines. And we will continue to do that. Dapat lang. samantala, habang patuloy ang tensyon sa rehiyon ay inanunsyo ng Amerika na pabalik na sa Indo-Pacific ang Carrier Strike Group 9 na pinangungunahan ng aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt sakay ang mga fighter jet squadron ng Air Wing 11 pati na ang mga alalay nito na Ticonderoga class cruiser USS Lake Erie, Arleigh class destroyer USS John McCain, USS Halsey at USS Daniel Inouye. Nakikita na po natin kung gaano kaigting ang suporta sa atin ng US. Isipin nyo, pabalik na po sila dyan sa ating teritoryo, no? Sa ating EEZ. Pero bakit hindi pa natin mapagdesisyonan na magpasama tayo sa US? Dahil isipin nyo na nakikita naman natin lahat kung anong effort ang ginagawa ng US sa atin. Actually, nagsasayang nga sila ng panahon dahil hindi natin tinatanggap ang kanilang mungkahi o kanilang alok
nasamahan tayo na maglayag dyan sa ating EEC, particularly dyan sa Escoda Shoal. Di ba? Yung nakaraan, di ba, nag-pull out ang US kasi nga dinala nila yung kanilang mga carrier doon sa Israel dahil mas kailangan sila ron eh. Dito sa atin natetenga sila dahil hindi tayo umuoo sa kanilang gusto na samahan tayo. Nasasayang yung oras nila. Pero tinan nyo ngayon, nangyari na naman to na na-pull out ng Teresa Magbanwa, andyan pa rin ang US para suportahan tayo sa ating teritoryo. Sana po mapagdesisyonan na yan, no, na magpasama tayo sa US dahil isipin nyo, kusang loob na nagbibigay ng tulong ang US sa atin. Hindi tayo binibitawan. Ironclad, ganun po ang sabi ni Joe Biden. Aantayin pa ba natin na tayo yung hihingi sa kanila ng tulong sa bandang huli? Baka mamaya magsawa na sila kakaantay sa atin. Baka mamaya kung tayo na mismo ang hihingi ng tulong sa US ay tumanggi na sila. Dahil ang tagal na nilang nag-aantay at nag-aabang sila sa desisyon natin na magpasama tayo. Dahil nakikita po talaga ng maraming expert at lahat-lahat na po, kahit po tayo ordinaryo mamamayan, no, na yan na po ang last option natin para makapaglayag tayo ng malaya sa ating teritoryo. Lalo't-lalo na wala na po ang Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Dahil hindi naman natuloy ang banta ng Iran na pag-atake, ay ipinag-utos ni Defense Secretary Lloyd Austin na iwan ng Korea Strike Group ang Mediterranean Sea at ipakita ang suporta nito sa kaalyadong bansa sa Indo-Pacific. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Dahil sa US, hindi umatake yung Iran. Di ba? Natakot yung Iran. No? Kaya ngayon, wala nang tension, balik na sila sa posisyon nila. Ganun yun eh, kung kanino yung mas kailangan yung kanilang suporta, doon sila pupunta. Kasi nga naman, kung natenga lang sila dito sa atin, nung panahon na yon, baka nga gumawa na ng hindi maganda yung Iran. Nagkaroon na ng gulo talaga yung Iran at Israel. Pero dahil namagitan ng US, nagpakita sila ng puwersa ron ng dalawang isip, yung Iran. Ganun po yun eh. Kaya matagal ko na pong sinasabi na ang US po ay pangbalanse. Dahil po sa kanila ay de-escalate ang gulo. Ganun po ang role ng US. Isipin nyo, no? Kung wala ang US, kung hindi sila namamagitan sa mga bansang merong hindi magandang pag-unawaan, ay wala na po. Napakagulo na po ng mundo. Ganun po yun. Since number 1 sa power ang US, no, kahit sinong bansa po kapag namagitan ng US ay mag-iisip talaga sila kung gagawa ba sila ng hindi maganda sa mundo. Ganun po yun. Kaya sana po, no, samantalahin na po natin ang binibigay sa ating tulong ng US. Kung saan tumataas ang mga agresibong hakbang ng China. At ilang araw na ang nakalipas matapos mag-deploy ang Philippine Coast Guard ng panibagong barko patungo sa Escoda bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa, base sa report, abay hindi ito nakalapit sa Escoda. Nagpabalik-balik umano ito at gumagawa ito ng paraan upang makapasok sa lugar. Di ba, umalis yung Teresa Magbanwa doon sa Escoda. Palagay mo ba makakabalik pa tayo doon? O yung pwesto natin, wala na. Nakuha na ng China, hindi na tayo makakapwesto sa Escoda Shoal. Kasi in-announce natin na babalik tayo Dapat hindi ina-announce in the first place. Kasi pag gano'n, siyempre na timbrehan na ng China, siyempre gagawa ng paraan na hindi tayo makapasok. Pero ginawa naman ng paraan, no? Sinubukang pumasok twice, tapos bumalik. Sinubukang pumasok twice, tapos bumalik. Pero siyempre hindi pa natatapos dun dahil yung geografiya ng ng Sabina, maraming entry point. No? Ang issue diyan ang talagang natin diyan, pinupunto natin diyan. Twice, no, o ilang beses nag-attempt na pumasok ang kapalit ng Teresa Magbanwa. Pero nag-failed sila, no? Hindi sila nagtagumpay. Ayan na nga po ba ang sinasabi natin, no? Dapat talaga, bago nila pinull out o bago nila inalis ang BRP Teresa Magbanwa dyan sa Escoda Shoal, ay meron silang ipinalit agad-agad. Ito na nga po yung sinasabi natin. Kung yung Teresa Magbanwa ay nandoon nga sa Escoda Shoal, ay dinudumog tayo ng mga ng mga Chinese vessel o Chinese Coast Guard nila. Ngayon pa kaya na wala na ang Teresa Magbanwa doon sa Escoda Shoal? Siyempre lalo silang maghihigpit dahil ayaw na nila na makapasok tayo diyan sa Escoda Shoal.
Wrong move po talaga ang ginawa dito ng PCG. So, kumbaga, tatansya tayo kung kailan tayo babalik. At sana, maswertehan natin makabalik. Hindi siguro doon Swertehan nating makabalik. No? Ibig sabihin nun, sa swerte na lang tayo sasalalay. Hindi talaga natin kayang bumalik ng basta-basta. Kahit na sobrang dami pa ng entry point ng Escoda Shoal, mahihirapan na po talaga tayo. Kaya lahat po tayo, no, kahit tayo mga ordinary mamamayan, alam na alam yan na mahihirapan na talaga tayo. Dahil walang ipinalit bago inalis ang Teresa Magbanwa. sa eksaktong pwesto natin, pero may chance bang makabalik tayo. Dahil unang-una, hindi dapat na mawala yung presence din natin Tama. doon. Dahil otherwise, pag hindi tayo makabalik doon, yung worst na pwede nating isipin, baka makuha nga ulit talaga ng China yun, kagaya ng ginawa nila doon sa Mischief Reef Mhm. doon, no? At yung Scarborough Shoal, isipin nyo, no, yung Mischief Reef, nakuha na nila. May military base na. Isipin nyo, di ba? Yung Scarborough Shoal, hawak na rin yun ng China. Ito kasi Escoda Shoal, hindi malayong mangyari yan. Kaya yung sinasabi ng Tariela na hindi naman nila kaya mag-reclaim ng kung ilang buwan lang tayong wala dyan. Kasi 4 years yung inabot ng Mischief Reef bago sila nakapagtayo ng military base doon. Ang issue dito, nakuha pa rin nila. Kaya 4 years pa yan, 5 years, 10 years, nakuha pa rin ng China yung teritoryo natin. Yun yung point dito. Kaya sobrang wrong move talaga na hindi pinalitan ng Teresa Magbanwa bago inalis doon sa Scarborough Shoal. Ay, sa Escoda Shoal. Isipin niyo yun, maling-mali talaga. Tamo yung mga statement dito ni Chester Cabalsa. Swerte. Sasalalay na lang tayo sa swerte para makapasok ng Escoda Shoal. Kasi nga ilang beses na tayo nag-attempt di ba, na pumasok sa Escoda, wala, nahaharang tayo talaga ng China. Maling-mali talaga na hindi pinalitan agad-agad ng Teresa Magbanwa. At yung agam-agam natin na mag-reclamation sila doon, talagang posible nilang gagawin yun. Yes. Dahil ang alam ko na gusto nilang gawin doon sa ating Magbanwa noon ay kaya nila niraram yan at malalaki yung butas Mhm. dahil gusto nilang naturally mag-sink, no, lulubog. Kasi nga hindrance siya doon sa resupply mission na ginagawa natin patungo sa BRT Sierra Madre. Sierra Madre. Tama. Oo. At yun yung apple of the eye ng China, yung Sierra Madre. Kasi grounded siya, military outpost siya. At the same time, nandun din yung puso ng tatlong isla from Mischief, Second Thomas Fall, yung Ayungin, and of course yung Sabina, na napakalaking bahura na katabi lamang ng Palawan. Tama yon kasi nga nasa gitna yung Ayungin Shoal o yung BRP Sierra Madre. Ito yung Mischief Reef, yung nakuha na nila, yung may military base na. Kaya kung makukuha din nila tong Escoda Shoal o Sabina Shoal, matatayuan din nila ng military base nila, hindi na masusuplayan tong Ayungin Shoal. Mahihirapan na tayo. So, pag nagutom talaga ang mga bantay natin dyan sa outpost natin sa BRP Sierra Madre, syempre, magpa-pull out yan. Makukuha na rin nila ang Ayungin Shoal. Wala na. Lahat po yung teritoryong yan, pag nakuha yan ng China, mahihirapan na tayo na maglayag dyan sa ating mga teritoryo. At yun na nga, nakukuha na po talaga siya ng China. Tulad yung Mischief Reef at yung Scarborough Shoal. Kaya sobrang mali talaga na pinull out ang Teresa Magbanwa nang hindi nila pinalitan agad-agad ng kapalit na barko. Dalawa yung posibleng dapat ginawa, no? Nung alam natin na, of course, no, bumabagyo, understandable naman na pati si China, yung mga vessels nila, talagang, na-rattle din dun sa bagyo. Tapos secondly, medical yung reason. So noong naramdaman na nila na gano'n, kasi hindi rin sustainable tumagal talaga doon, dahil napakalaki ng Sabina, na tumawag na sana ng kapalit. Tama. No? Sa relievo, kumbaga. Yun yung isang option na dapat Opo. nakita doon. Tipin nyo, no, lahat ng expert kahit po tayo, hindi tayo expert, no? Ganun po dapat
ang ginawa dahil unang-una may advantage na tayo. 'Di ba? Meron tayong barko doon. May bantay na tayo, naka-station 5 buwan. Tapos tinanggal lang ganun-ganun lang. Napapaltan daw after natanggalin ang Teresa Magbanwa. Yung common sense syempre magbubunyi ang China. Yun ang iisipin nila na naitaboy tayo doon. Ngayon, syempre, umalis sila dyan, yung Teresa Magbanwa. Kailangan bantayan na natin ng maigi ito para hindi na sila makapasok ulit dito sa Escoda Shoal. Ganun common sense lang po pagaganahin natin. Kaya po nang gagalaiti ang taong bayan sa ating PCG kasi wrong move naman po talaga. Lahat po, kahit po hindi po Pinoy expert, no? Kahit po yung mga experts po sa ibang bansa, ganun po ang sinasabi na dapat po bago pinull out ang Teresa Magbanwa ay pinalitan na agad-agad. Hindi yung natenga, yung walang kapalit. Dahil iigting talaga ang pagbabantay ng China dyan sa Escoda kung ganun ang ginawa natin. Wala na, huli na ang lahat. Hindi na ngayon makapasok tong bagong barko na ipapalit daw sa Teresa Magbanwa. Common sense. Dalawa, quietly, hindi na sana sinabi muna na may darating pa. Kasi siyempre, alam mo yung intelligence network din ni China malawak din. Pero nakukuha ko yung logic behind it. Bakit sinabi rin ng gano'n? Kasi defense posture yun Kasi, kaya bakit sinabi yun? Nagsalita kasi si China, ang bigat nung paratang din nila na it was a retreat from us. Oo. Pag retreat, sumurrender ka. Hindi nga babalik nga Ang tawag ko nga dyan sa ibang media interviews ko, it was a recharge. Nagpahinga lang. Dahil nga, well, mali pa rin talaga. Kasi hindi nga nila agad-agad pinalitan. Pwede naman kasi yun O kaya kung talagang i-helipad nila, i-helicopter nila, no? Yung mga na-dehydrate, ipalit nila dun yung yung mga okay na personnel natin. Tapos iuwi via helicopter kung okay na yung panahon, di ba? Yung mga nagkasakit, ganun po Kaso nga po, kaya hindi na po nila nagawa yung mga ganong option, hindi po talaga nila kaya na. Hindi po nila kaya yung ginagawa sa atin ng China. Ibig sabihin lang po, failed ang mission na mag-resupply mission dyan sa Teresa Magbanwa. Isang beses lang po nilang nagawa yata yan, yung pag-resupply ng via helicopter. Kaya wala na pong option, magugutom o nagutom na po talaga ang ating mga personnel dyan. Sa Teresa Magbanwa, iniinom na po nilang yung tubig na ng aircon. No, isipin niyo yun at wala na silang pagkain. Na-dehydrate na sila lahat. Pero, hindi po natin isinasaalang-alang o binabaliwala ang mga buhay o mga kalusugan ng ating personnel na nandiyan po sa Teresa Magbanwa. Ganun po yun. Pero dapat po, nag-isip sila na palitan agad-agad ang Teresa Magbanwa bago nila pinull out. Kaya ito po ngayon, hirap na po talaga tayo makabalik sa Escoda. sorry for the term exploited kasi si Teresa Magbanwa. Imagine 1 versus 200 vessels. Yes. Ay kaya nga lang, posturing nga yun, bro. Pero one last. Panahon na ba para tanggapin natin? Sabi ni Justice Carpio, tanggapin nyo na kasi yung alok. Magpa-escort na tayo sa Amerika. Matagal na rin talagang minumungkahi ni Antonio Carpio yan. No? At hindi lang po si Antonio Carpio. Lahat po ng experts sa buong mundo na nakasubaybay po sa nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Yun po ang mungkahi. Pagpasama na tayo sa US para matanggal po ang tinik sa lalamunan natin yung China na yan. Para makapaglayag tayo, makapag-resupply mission tayo ng malaya diyan sa mga teritoryo natin. Ganun po yun. Kaso nga po, hanggang ngayon wala pa rin talaga. Hindi pa rin natin napagdesisyonan ng ating gobyerno o ng PCG na magpasama tayo sa US. Yun po, pag ginawa po natin yan, baka pag ginawa talaga natin yan, baka sabihin natin dapat matagal na natin ginawa dahil hindi po talaga papapil ang China kapag kasama natin ng US. Real talk. Ngayon, sa pagbabalik natin sa Sabina Shoal, do you think it's time magpa-escort na tayo sa mga friendships natin? Yes. Okay. Maganda yung suggestion. Sa military kasi, kumbaga test yan, no? Bago mo ilalabas yung panghuling last resort mo, yung kung ano pa yung makaya mo muna, no? Siyempre, ayaw mo biglain din na ibuhos talaga yung, kumbaga, yung pinakamalakas mong armas. Okay lang sana kung katulad natin yung Malaysia, yung Singapore, yung Indonesia, yung Japan na pumapalag.
Isipin nyo yung Malaysia nagdidrill na sa kanilang EEZ. Hindi makaporma yung China, puro reklamo na lang yung ginagawa ng China doon. Naninindigan yung Indonesia sa Malaysia na kanila yung teritoryo, kaya nagdidrill na po sila ng kanilang mga langis sa kanilang EEZ at pumapalag po talaga sila. Okay lang sana kung ganun tayo kung dumidepensa tayo sa ating EEZ. Kaso hinahayaan natin ang China na tayo ay banggain ng banggain at kung ano-ano pa pong ginagawa sa atin. 'Di ba? Okay lang na hindi tayo magpasama sa US kung ganun tulad ng ibang bansa Kaso tayo lang po ang natatanging bansa na hinaharas ng China sa ating teritoryo na hindi pumapalag o hindi dumidepensa. Tayo po ay iwas lang ng iwas sa kanila. Nasisira at nabubutas lahat ng mga vessel natin, lahat ng barko natin dyan sa kagagawa ng China. Wala na, mauubos talaga tayo. Hindi kasi tayo lumalaban. Ganun po yun. So kung hindi po tayo lalaban, hindi tayo papalag sa China, dapat lang po na tayo po ay magpasama sa US. Ganun po yun. But definitely, nasa plano na yung escort it will happen, but this will be the last resort na sinasabi rin ng ating kasamahan sa AFP and the Coast Guard. So hindi pa time, not this time, not yet. Yes. Kung kaya na makapasok pa, then so be it. Alam ko gagawa ng paraan ng ating Coast Guard yan at ng Philippine Navy. Huwag tayong mag-alala dahil sila rin ay at ang alam ko, si China din, nag-iisip ko anong gagawin natin. Nasataranta rin sila Well, actually hindi natataranta ang China. Tinatawanan tayo ng China. Isipin nyo yung mischief trip, nakuha na nga nila May military base na sila rin Yung Scarborough Shoal, hawak na rin nila. 'Di ba? Ganun yun Hindi sila natataranta sa atin, natatawa ang China sa atin, no? Dahil tayo ay hindi lumalaban. Isipin nyo yung Malaysia, Singapore, lahat yan. Yung Singapore, lumalaban sila. Pinaglalaban nila yung EEZ nila. Nagdidrill na nga sila doon ng langis nila. Tayo, wala tayong ginagawa. Hindi tayo pumapalag. 'Di ba? Kung hindi tayo magpapasama sa US, dapat na po tayong pumalag sa ating sariling EEZ. Ganun po 'yun. Tandaan nyo, hindi po natataranta ang China. Natatawa sila sa atin. Ganun 'yun. To remember that, takot din sila dahil hindi pa tapos yung laban. Round 1 lang yung nakita natin dyan. May round 2 and round 3 pa na mangyayari. At sigurado ako na matatalino naman yung mga kasama natin dito sa AFP. Hindi po natatakot ang China sa atin. Kung sila ay natatakot sa atin, hindi sila magdi-deploy ng sandamakmak na barko diyan sa Escoda Shoal para kuyugin ng para kuyugin ng ganun-ganun lang ang Teresa Magbanwa. Binutas ka nila yung mga barko natin Yun ba yung natatakot? Naku naman, common sense, Ang takot, ito ba yung word na takot, hindi papalag o hindi lalaban. 'Di ba? Iiwas. Kaso sila ang nandudumog sa atin. Ayun lang po, Ate pong nagawa ng reaction video to. Itong napakagandang video ni John Reps. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link. Comment down below kung anong sa loobin nyo sa napanood natin. Dapat na ba na magpasama tayo sa US? O kung hindi po tayo magpapasama, dapat na po tayong pumalag sa China dyan sa Escoda Shoal. Dahil alam po natin na mahihirapan na po talaga tayong bumalik sa Escoda dahil wala po silang ipinalit sa Teresa Magbanwa. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel, like this video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.